Sino nga ba sa mga miyembro ng Phantom Troop ang kaya makapatay kay Hisoka? Sa mga bagong kabanata ng Hunter x Hunter, nakita natin ng mga idol na pinaslang ni Hisoka ang dalawang miyembro ng Phantom Troop na sila Shalnark at Cortopy. Nagdulot ito para huntingin siya ng grupo sa barkong patungo sa Dark Continent. Upang mas mapabilis ang paghahanap sa Hunter, ginawa itong kompetisyon ni Chrollo, kaya naghiwa-hiwalay ang 10 miyembro ng grupo at gumagawa sila ng kanya-kanyang paraan upang matunto ang pinagtataguan ni Hisoka. Ang tanong ngayon mga idol ay kung sino sa kanila ang makakahanap at sino sa kanila ang may kakayahang tapusin si Hisoka. Yan ang sasagutin ko sa video na ito. Ang unang miyembro ng Phantom Troop na sa tingin kong kayang tumapos kay Hisoka ay si Machi Komasine. Siya ang masasabi nating pinakamalakas na babaeng miyembro ng Phantom Troop. Patunay dito mga idol ang kakayahan ni Machi na itali sa katawan ng kanyang mga target ng kanyang sinulid na gawa sa Nen. At pagkatapos ay bigtiin sila ng mabilisan o igapos sila para di makakilos. Bukod dito, nagawa din ni Machi na pigilan ang dalawang malakas na Nen users na sila Gon at Killua noong sinusubukan ng mga itong tumakas. At higit sa lahat, minsan na ding inihawig ng ating mga bida ang lakas ni Machi sa lakas na meron si Hisoka. Kaya ko nasabing may kakayahan ng babaeng magnanakaw na paslangin ng Hunter. Ang kakayahang maaaring makatulong kay Machi para maisagawa ito ay ang kanyang pambihirang bilis at reflexes. Makikita ito noong nagtagumpay si Machi na mailagay ang kanyang sinulid sa katawan ni Uvogin nang bigla itong dukutin ni Kurapika gamit ang Chain Jail. Mabilis ding napasikip ni Machi ang kanyang muscles sa bandang tiyan matapos magtagumpay si Killua na tuhugin siya ng matatalas na koko nito. Ang mabilis na pagdepensang ito ni Machi ay nagsara sa pinsala niya sa dibdib, nagpatigil sa pag-atake na maabot ang kanyang vital organs at nagpahinto kay Killua na mahugot ng kanyang kamay sa katawan ni Machi. Higit pa dito mga idol, ang pinaka nagpapatunay sa bilis ni Machi ay noong ginamit niya ang kanyang Nen Stitches para tahiin at idugtong ang naputol na kamay ni Hisoka sa mga braso ng Hunter. Hindi umabot ng 5 minuto ang pagtahi ni Machi sa dalawang kamay ni Hisoka. Nagpapakita ng kanyang napakabilis na mga kamay, kakayahang mapapakinabangan niya upang tapusin si Hisoka. Bukod dito mga idol, huwag din natin kakalimutan na isa si Machi sa nakasaksi kung paano makipaglaban si Hisoka sa Heaven's Arena. Alam ng babae kung paano ginagamit ni Hisoka ang Banji Gum para palakasin ang kanyang mga pag-atake. At nasaksihan din niya ang paggamit ni Hisoka ng Texture Surprise para linlangin ang kanyang mga katunggali. Ang mga impormasyong ito idol ukol sa kakayahan ni Hisoka ay labis na makakatulong kay Machi kapag dumating na ang sandaling magkaharap muli sila ni Hisoka para sa isang deathmatch. Sa tingin ko mga idol, napakagandang pangyayari kung si Machi ang tatapos kay Hisoka sa bandang huli, sapagkat sa kabuuhan ng kwento, makikita ang pagiging komportable ni Hisoka sa kanya. Isa ito sa rason kung bakit hinayaan siya ng Hunter na mabuhay noong huli silang nagkita. Malaking sampal kay Hisoka kapag napaslang siya ni Machi dahil hindi ito mangyayari kung sana ay tinapos na niya ang babaeng magnanakaw noon pa man. Bukod dito, si Machi din ang dahilan kaya nabuhay si Hisoka. Kaya lumalabas na siya ang may pinakamalaking responsibilidad sa pagtapos sa Hunter. Kapag nangyari ngang si Machi ang papatay kay Hisoka, maaaring ang babae din ang isa sa mga miyembro ng grupo na mabubuhay sa kasulukuyang arc. Mabubuhay siyang daladala ang konsensya na hindi sana mapapaslang ang kanyang mga kaibigan kung hindi lamang niya inayos ang katawan ni Hisoka. Sapat na itong kaparusahan mga idol kay Machi para pagbayaran niya ang mga krimen at kasamaang ginawa niya sa mundo kasama ang kanyang grupo. Ang pangalawang miyembro ng Phantom Troop na kaya makapatay kay Hisoka ay syempre ang pinuno ng grupo na si Chrollo Lucifer. Nagawa na niya ito sa Heaven's Arena at maaaring ulitin niya sa oras na magkaharap muli sila ni Hisoka. Nanalo si Chrollo sa laban nila ng Hunter pero nangyari lamang ito dahil ang pinuno ng Phantom Troop ang namili ng lugar kung saan sila magtutuos at naghanda siya ng higit sa 1 taon para sa kanilang paglalaban. Medyo ganito pa rin ang ginagawa ni Chrollo sa kasalukuyan. Kahit napatay na niya si Hisoka noon, hindi niya pa rin binabaliwala ang panibagong lakas na tinatagli ng Hunter matapos nitong makagamit ng Nen after death. Kaya imbes na hanapin agad ito, inuuna muna ni Chrollo tuntunin ng 3 sacred treasures ng Kakin, ang mga kayamanang magpapalakas sa Nen abilities ni Chrollo sa oras na manakaw niya. Ipinaliwanag mga idol sa chapter 406 na magagawa lamang ng pinuno ng Phantom Troop na i-upgrade ang kanyang skill hunter at makakapagnakaw lamang siya ng mga special na Nen abilities kung magagawa niya munang makapagnakaw ng mga natatanging kayamanan katulad ng sacred treasures ng Kakin. Hindi pa natin alam mga idol kung ano ang eksaktong upgrade na magaganap sa skill hunter at kung anong special na Nen ability ang tinatarget ni Chrollo.
Pero kapag nagtagumpay siya sa kanyang mga plano, tiyak na matatapatan niya si Hisoka at baka siya ulit ang makapatay dito. Sa kasalukuyan mga idol, gumagana ang mga plano ni Chrollo. Nagtagumpay siyang mapaakyat si Bonolinov sa tier 1 ng barko sa pamamagitan ng panlilinlang sa mafia ng Kakin. Nagresulta ito sa pagkahanap ni Bonolinov sa lokasyon ni Hisoka, kaya patungo na ito kay Chrollo para sabihin na nakita na niya ang lokasyon ng Hunter. Magiging matindi ang pangalawang paghaharap ni Chrollo at Hisoka kung sakali mga idol, dahil sinabi talaga ng pinuno ng Phantom Troop na ang kapangyarihang ninanais niyang makuha ay tiyak na papaslang na kay Hisoka ng tuluyan at hindi na ito makakaligtas pa. Ang pangatlong miyembro ng Phantom Troop na sa tingin kong kaya makapaslang kay Hisoka ay walang iba kundi si Phaeton Portor. Siya ang isa sa mga miyembro ng Phantom Troop na malawak ang karanasan sa pakikipaglaban. Kitang-kita ito sa napakaliksi niyang pagkilos, sa paggamit niya ng kanyang espada, at sa malaasasin niyang pagpaslang sa kanyang mga katunggali. Ang mga kakayahang ito ni Phaeton mga idol ay makakatulong sa kanya sa oras na hinarap niya si Hisoka. Kaya ng Hunter na makapagsabayan sa magnanakaw, pero ang kalamangan ni Phaeton dito ay lalabas kapag hindi siya agad napatay ng mabilisan ni Hisoka. Kung inyong maaalala mga idol, si Phaeton ay mayroong counteractive type na abilities. Ibig sabihin, kapag nasusugatan o nasasaktan siya, may babalik niya ang pinsalang ito sa kanyang katunggali sa oras na inactivate niya ang kanyang ability na Rising Sun. Ang abilidad na ito ay nagpapahintulot kay Phaeton na makapaglabas ng isang maliit na bersyon ng araw na susunog sa kanyang kalaban at sa armor na ibinalot ni Phaeton sa kanyang katawan na tinatawag namang Pinpacker. Kung gaano katindi ang pinsalang nakuha ni Phaeton bago niya i-activate ang Rising Sun at kung gaano kalaking pagkawasak ang maidulot ng abilidad sa Pinpacker, ay ganoon din katindi ang init na matatanggap ng target ni Phaeton. Naniniwala ako mga idol na hindi kakayanin ng Banjigam ni Hisoka ang matapatan ng nakakasunog na pinsala ng 9 ability ni Phaeton at siguradong tapos na ang laban kapag na-activate ito ng magnanakaw sa harapan mismo ni Hisoka. Ang tanging paraan lamang siguro para mapigilan ito ng Hunter ay kung mawawasak niya ang Pinpacker para bigyan ng nakamamatay na pinsala si Phaeton. Nakikitil dito ng mabilisan bago pa sumikat ang Rising Sun. Ang problema mga idol ay may iba't ibang berasyon ng Pinpacker at maaaring isa sa mga berasyon na ito ay nagbibigay kay Phaeton ng mas matibay na proteksyon kontra sa mga malalakas na physical na pag-ataking pwedeng maidulot ni Hisoka. Sa madaling salita, matutusta muna sa init si Hisoka bago niya masugatan si Phaeton na pinoprotektahan ng Pinpacker. Ang pang-apat na miyembro ng Phantom Troop na sa tingin kong kayang makapatay kay Hisoka ay ang assassin na si Illumi Zoldyck. Inupahan ni Hisoka si Illumi para ipapatay ang kanyang sarili. Hindi pa masyadong kinukumpirma ng kwento mga idol kung bakit ginawa ito ni Hisoka. Pero maaaring ang pagkuha niya ng serbisyo ni Illumi ay isang pagkakataon para makalaban na din niya ito. Pwedeng naniniwala si Hisoka na dahil sa kagustuhan niyang ubusin ng Phantom Troop, magreresulta na din ito sa kanyang kamatayan. Kaya bago ito mangyari, gusto na niya ding matesting ang lakas na Illumi. Nasabi ko sa inyo noon mga idol sa nakaraon kong video na sila Illumi at Hisoka ay maraming pagkakahalin tulad. Pareho silang tuso o matalino. Pareho din silang nagtataglay ng matibay na pangangatawan. At pareho silang eksperto sa pamamaslang. Kahit din sa paggamit ng Nen mga idol ay maraming similarities ang dalawa. Kagaya ng paggamit nila ng Nen sa kanilang mga sandata. Si Hisoka sa kanyang mga baraha habang sa Illumi ay sa kanyang mga karayom. Pawang nagtataglay din sila ng mga nakakakilabot na aura. At higit sa lahat, pareho silang may mga special na Nen abilities na kayang pumaslang sa isa't isa sa isang iglap. Kapag naidikit ni Hisoka ang Banjigam sa kanyang mga target, kontrolado na niya ang laban. Pero kapag naitarak ni Illumi ang kahit na isang karayom sa ulo ng kahit na sino, tapos na ang duelo. Diyan siya nakakalamang kay Hisoka dahil kahit sabihin na nating pinapalakas ang Hunter ng Nen after death, wala siyang magagawa kapag napasailalim na siya ng mga one-shot abilities ng mga manipulators na kagaya ni Illumi. Sila Machi, Chrollo, Phaeton at Illumi ang sa tingin kong mga miyembro ng Phantom Troop na kaya makapatay kay Hisoka. Lahat sila mga idol ay bihasa sa pakikipaglaban. May mga napakalalakas na Nen abilities at kaya makapagsabayan kay Hisoka, kaya ko nasabing isa sa kanilang 4 na makakapatay sa Hunter. Hindi ko nasama mga idol si Kaloto dahil kahit may pagsasanay siya ng mga assassin, hindi pa ito sapat para tapatan ng mga Nen users na kasing lakas ni Hisoka. Hindi ko din sinama sila Nobunaga, Franklin at Finks dahil naniniwala ako na ang mga kakayahan nila ay mga simple, madaling basahin at kontrahin, kaya hindi ito uubra kay Hisoka na merong kapangyarihang kinontra ni Chrollo gamit ang lagpas 5 Nen abilities.
At lalong hindi ko din isinama sa listahan ng mga miyembro ng Phantom Troop na kayang pumatay kay Hisoka sila Bonolenov at Shizuku dahil kahit ang dalawa ay aminadong wala silang laban sa lakas ng Hunter. Sa ngayon, tanging sila Machi, Chrollo, Phaeton at Illumi lamang ang pinaniniwalaan kung pwedeng magtagumpay sa misyon. Pero kayo mga idol, kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo sa mga miyembro ng Phantom Troop ang tuluyan ng makakapaslang sa mortal na kalaban ng grupo na si Hisoka Moro? Ito po ang aking paliwanag sa mga miyembro ng Phantom Troop na kayang pumaslang kay Hisoka. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay wag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ang iba pang kwento ng anime ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!